Kapag sabihin, may liability ba kapag nag-picture ka ng text conversation? I-discuss natin. So, paano po nagkakaroon ng pictures o screenshots ng text conversation? Pwedeng galing sa cellphone mo o pwedeng galing sa cellphone ng iba. So, kapag galing sa cellphone mo, in-screenshot mo o pinicturean mo yung mga kausap mo at saka yung sinabi mo sa conversation nyo. Kapag ibang tao naman, sabihin natin, nasilip mo yung cellphone niya o pinakita niya sa'yo yung cellphone niya tapos pinicturean mo yung mga kausap niya o yung mga sinabi niya at sinabi sa kanya ng kausap niya. In both of these scenarios, kailangan po nating malaman ano ba ang purpose ng pag-i-screenshot o pagpipicture na ito. Kasi depende po sa purpose kung magkakaroon ng liability o walang liability. Ang sabi po ng Supreme Court, kapag gagamitin po ang isang screenshot o ang isang picture ng cellphone para po sa prosecution, investigasyon ng isang krimen, hindi po yan violation ng right to privacy. Wala pong liability sa Data Privacy Act. Bagong-bagong kaso lang po ito, 2023 case lang po ito. So ngayon, sabihin natin, pinicturean ng babae ang cellphone ng kanyang ex-boyfriend, no, for educational purposes lang. O pinicturean niya yung mismo, o in-screenshot niya yung mismong cellphone niya at yung conversation niya doon sa ex-boyfriend niya. Nangyari po yan, pero kaya niya ginawa ito kasi merong psychological violence na nangyari sa kanya. Bakit siya nagpicture? Siyempre, di naman nagpicture out of nowhere yan, di ba? Nagpicture siya dahil nagkaroon ng cheating incident, nagkaroon po ng infidelity. Kapag sinabi nating vows ito, no? Psychological violence, di ba? Vows yan. Ang vows po, hindi limited sa mag-asawa. Pwede po ang magjowa, boyfriend, girlfriend, pwede pong mag-file si girlfriend. O paano nga? Kung ang dahilan ng pagpipicture ng ex-girlfriend o ng girlfriend pa at that time ay para makapag-file ng vowsy kasi nga niloloko siya ng boyfriend niya. Meron ba liability o wala? Wala pong liability kasi gagamitin nga po yung pictures, yung screenshots para po makapag-build ng kaso laban po dun sa boyfriend na nagdulot ng psychological violence sa kanya kasi nga niloko siya. Naka-feel siya, naka-experience siya ng mental anguish, ng emotional anguish dahil po sa panglolokong ito. At dahil po dyan, wala pong liability o baka tatanungin nyo ako, attorney, hindi ba anti-wiretapping naman to? Hindi ba winartap? Yung cellphone, no, pinicture ka na ganun. Hindi po ganun. Pag sinabi kasi nating wiretapping from the name itself, meron kang wire na tinatap. Ano yung tinap mo na wire? Sa phone lines po, no, ng mga unang panahon, yung mga landline. Doon po, nagkakaroon ng wiretapping. Kasi nga, tinap natin yung linya ng telepono. Hindi na po ganun sa panahon ngayon. Di ba? Cellphone na. At pinicturean po, wala pong wire na tinap in this scenario. So, in short, kapag pinicturean ng ex-girlfriend o ng girlfriend at that time, yung cellphone niya o yung cellphone ng boyfriend niya para po makapag-file ng isang vowsy case, wala pong liability yan, whether sa Data Privacy Act or sa Anti-Wiretapping Act. Sana po simple, sana na-gets natin. Pwede pa tayong gumawa ng ganitong content. Basta gusto nyo ganitong video, magkita-kita po tayo. May liability